mga paboritong pampublikong sasakyan ng mga Pilipino. Mr. D. Number 11. Kalesa. Napaka-classic nito. Bago pa man dumating ang mga jeepney, bus, taxi at tren, ang kalesa ang dating premium ride sa Pilipinas. Isa itong karwaheng hinihila ng kabayo. At noong panahon ng Kastila, karaniwan itong ginagamit ng mga mayayaman, opisyal at mga taong may importanteng lakad. Ngayon, hindi na ito pang araw-araw na commute para sa karamihan, pero nananatili itong paborito sa mga lugar na may historical charm gaya ng Intramuros, Vigan at ilang heritage towns. Ang interesting dito, kapag sumakay ka sa kalesa, parang biglang bumabagal ang oras. Walang busina, walang traffic apps, walang "Os, paabot po ng bayad" at tunog lang ng paa ng kabayo at gulong ng kalesa ang maririnig mo. Kaya kahit hindi na to practical sa modernong commute, paborito pa rin ito dahil dala nito ang lumang mukha ng Pilipinas. Number 10. Pedicab o padjak. Sa mga eskinita, barangay road, palengke at lugar na hindi kayang pasukin ng jeep at tricycle, nandyan ang pedicab o padyak. Simple lang ang konsepto. Bisikleta na may sidecar, pinapagana ng lakas ng Pilipino. Hindi ito mabilis, hindi rin ito pangmalayuan. Pero kapag mainit, may bitbit kang grocery o ayaw mo maglakad mula sa kanto hanggang sa bahay, bigla itong nagiging lifesaver. Sa maraming communities, ang pedicab driver parang local guide na rin. Alam nila kung saan baha, saan may shortcut at minsan, mas updated pa sila sa balita sa barangay kaysa sa Facebook. Ang unique sa padjak, itong isa sa pinakaabot kayang public transport sa maikling biyahe. Imagine, sa ibang probinsya, 5 pesos lamang ang pamasahe. Tahimik, maliit at kayang dumaan sa makikitid na lugar. Sa simpleng paraan, pinapakita nito ang diskarte ng Pilipino. Number 9. Bangka, ferry at roro. Dahil ang Pilipinas ay isang kapuluan, hindi pwedeng puro kalsada lang ang biyahe. Kaya para sa maraming Filipinos, lalo na sa mga island provinces, paborito at kailangan talaga ng bangka, ferry at roro. Ang bangka ay regular na sakayan sa mga isla, fishing communities at coastal towns. Minsan, itong equivalent ng jeepney sa dagat. May sakay na estudyante, tindera, turista, gulay, isda at paminsan-minsan pati manok pa. Samantala, ang roro or roll-on, roll-off ay may mas malaking sistema kung saan pwedeng sumakay ang sasakyan mismo sa barko. Kaya kung may bus, truck, van o private car na kailangan tumawid ng dagat, hindi na kailangang ibaba lahat ng karga. Isasakay ang buong sasakyan sa barko, tapos tuloy ang biyahe pagdating sa kabilang isla. Para sa mga Pilipinong sanay tumawid ng dagat, ang ferry at roro ay hindi lang transportation. Ito ang tulay ng pamilya, negosyo, pagkain at probinsya. Number 8. Multicab or easy ride. Sa Visayas at Mindanao at maraming probinsya, kilalang multicab. Maliit ito kumpara sa jeepney pero napaka-praktikal sa mga bayan, subdivisions, terminal routes at short distance trips. Ang multicab ay paborito dahil compact, tipid sa espasyo at mas madaling makapasok sa kalsadang hindi bagay sa malalaking bus at jeepneys. Sa ilang lugar, itong pangunahing panghatid ng mga estudyante, manggagawa at mamimili papunta sa poblasyon or palengke. May mga multicab na parang mini jeep ang dating. May iba namang parang van na pahaba ang upuan. At dahil madalas itong makita sa probinsya, maraming Filipinos ang may memorya ng pagsakay dito habang papunta sa school o fiesta o sa bayan. Hindi man ito kasing iconic ng jeepney, pero sa maraming lugar, kung walang multicab, mas mahirap gumalaw ang buong komunidad. Number 7. Taxi at yung mga grab apps. Kapag ayaw mong makipagsiksikan, may bitbit kang gamit, may kasamang bata o may lakad na kailangan mong makarating ng
presentable. Paborito ng marami ang taxi at app-based rides gaya ng TNVS, Grab apps at kung ano-ano pang online applications. Ang taxi ang matagal ng go-to ride sa syudad. May metro, may aircon at diretso ka sa pupuntahan. Pero sa pagdating ng ride-hailing apps, naging mas convenient para sa maraming pasahero ang pag-book online. Kita mo ang driver, plate number at estimated fare, pati na rin ang ruta. Paborito ito lalo na kapag gabi, umuulan, galing airport or may emergency pa. Hindi ito ang pinakamura, pero sa comfort at door-to-door convenience, mataas talagang value nito. Number 6. UV Express or FX. Bago pa naging UV Express, marami ang tumatawag dito na FX. At para sa maraming commuters, ito ang middle ground sa pagitan ng jeepney at taxi. Mas mahal kaysa jeep pero mas komportable. Shared ride siya pero usually naka-aircon at may mas diretsong ruta. Paborito ito ng office workers, students at mga biyaherong galing probinsya papasok sa business districts. Kapag rush hour, ang UV terminal parang mini survival game. Kailangan mong pumila, maghintay at minsan makipag-unahan ng may konting strategy. Ang interesting dito, ang pangalan na FX ay naging bahagi ng commuter language kahit iba-iba na ang aktwal na sasakyan. Kahit van, minsan tawag pa rin nila FX or UV Express. Sa dami ng Pilipinong ayaw malate pero ayaw rin mag-taxi, ang UV Express ang naging trusted option. Hindi perfect pero madalas ito ang pinaka-praktikal. Number 5. Tren, PNR, LRT at MRT. Kapag traffic sa kalsada, isang sagot ng Pilipino ay tren. Sa Metro Manila, kilala ang LRT at MRT bilang mabilis na paraan para makaiwas sa matinding traffic. Hindi laging maluwag, hindi laging presko, pero kapag gumagana ng maayos, kayang paikliin ang biyahe na kung sa kalsada baka abutin ng mahigit 1 oras. Doon sa tren, mga 20 minutes lamang. Ang LRT ay may mahalagang lugar sa kasaysayan ng urban transport sa Pilipinas. Samantala, ang MRT3 sa EDSA ay isa sa pinakaimportanteng linya para sa libo-libong commuter na araw-araw. May PNRD na matagal nang may espesyal na pwesto sa alaala ng maraming Pilipino, lalo na sa mga sanay bumiyahe sa ruta ng Manila at karatig probinsya. Paborito ang tren dahil predictable ang ruta at hindi ito nakikipagsiksikan sa karaniwang traffic. Ang downside lang, kapag rush hour, ikaw naman ang makikipagsiksikan sa kapwa mo pasahero. Super duper sikip dito! Pero kahit ganoon, marami pa rin na nagsasabing mas okay nang masikip sa tren kesa mas stuck ka sa EDSA. Number 4. Motorcycle taxi. Isa sa pinakamodernong paborito ng commuters ngayon ang motorcycle taxi. Sa mga cities na grabe ang traffic, malaking bagay ang sasakyang kayang makalusot sa masikip na daan at makapaghatid ng mas mabilis kaysa kotse. Paborito to ng mga papasok sa trabaho, may meeting at may deadline o simpleng ayaw maipit sa 2 oras na traffic. May apps na rin kung saan makikita mo ang fare, driver details at booking status para itong habal-habal na mas organized at mas urban ang dating. Pero tulad ng lahat ng motorcycles, safety ang pinakaimportante. Helmet, tamang bilis at maingat na driver ang kailangan. Hindi porket mabilis dapat reckless ha. Ang motorcycle taxi ay patunay kung paano nagbabago ang commuting habits ng Pilipino. Kapag mabagal ang kalsada, hahanap tayo ng mas mabilis na paraan. Basta, alalahanin, dapat laging ligtas, okay? Number 3. Bus. Kung long distance, city route, provincial trip o EDSA commute ang pag-uusapan, hindi mawawala ang bus. Isa ito sa pinakaimportanteng pampublikong sasakyan sa Pilipinas dahil kaya nitong magsakay ng maraming tao sa iisang biyahe.
May city bus para sa araw-araw na pagpasok, may provincial bus para sa uuwi ng probinsya, at may modern bus system tulad ng busway sa Metro Manila. Paborito ang bus dahil mas maluwag ito kaysa jeepney, may aircon sa maraming ruta at may mas malalayong destinations. May kakaibang kultura rin ang bus sa Pilipinas. Sa provincial bus, may stopovers sa kainan. May pasaherong may bitbit na pasalubong, may nanonood ng palabas sa screen at may laging natutulog kahit pa zigzag ang daan. Para sa maraming Filipinos, ang bus ay hindi lang commute. Ito ang simula ng bakasyon, pag-uwi, trabaho sa malayo at minsan bagong buhay sa ibang lugar. And at number 2, tricycle. Kung jeepney ang hari ng national roads, ang tricycle naman ang hari ng kanto, eskinita, barangay at probinsya. Sa dami ng lugar sa Pilipinas na walang jeepney route, ang tricycle ang tunay na first mile at last mile hero. Paborito ito dahil halos saan may tricycle. Galing ka sa palengke, tricycle. Uuwi ka sa school, tricycle. May bitbit kang sako ng bigas, timbahan, laman o buong aparador. Kasya yan sa tricycle. Iba-iba ang design ng mga tricycle depende sa lugar. May sidecar sa kanan, may sidecar sa kaliwa. May malaki, may maliit, may colorful, may halos parang mini jeep. Sa ibang bayan, may sariling terminal system at fare matrix pa. Ang tricycle ay parte ng araw-araw na buhay ng mga Pilipino dahil personal ang dating nito. Madalas kilala mo ng driver, minsan kapitbahay, minsan kumpare, minsan siya rin ang unang makakaalam kung sino ang bagong dating sa barangay. Kaya sa local travel, mahirap talunin ang tricycle. And at number 1, jeepney. Kung may isang sasakyan na tunay na sumisimbolo sa mga Pilipino, ito na yon. Makulay, maingay, matibay, siksikan at punong-puno ng personalidad. Ang jeepney ay hindi lang pampasaherong sasakyan. Isa itong moving culture. May dasal sa harap, pangalan ng anak sa windshield, pailaw sa gabi, stainless na palamuti at minsan sound system na akala mo ay may mini concert sa loob. Dito mo maririnig ang immortal line na, "Bayad po." Dito rin nangyayari ang kabayanihan sa malilit na paraan. Iaabot mong pamasahin ang hindi mo kilala, tapos may magbabalik ng sukli hanggang makarating sa tamang pasahero. Walang app, walang QR code, pero gumagana dahil sa tiwala. Historically, ang jeepney ay isa na naka-inspire sa mga surplus military pagkatapos ng World War II. Mula sa gamit pandigmaan, ginawa itong sasakyang pangmasa. At doon pa lang, kitang-kita na ang galing ng Pilipino sa pag-adapt, pag-ayos at paglikha ng sariling identity. Ngayon, dumadaan ang jeepney sa malalaking pagbabago dahil sa modernization. May mga modern jeepney ng may aircon, CCTV, GPS at mas maayos na upuan. Pero kahit magbago ang itsura, mahirap burahin ang lugar ng jeepney sa puso ng mga Pilipino. Dahil para sa marami, ang jeepney ang unang sakay papuntang eskwela, unang commute sa trabaho, unang biyahe papunta sa date at unang training ground kung paano maging alerto sa kalsada. Kaya bilang hari ng kalsada, pambansang icon at tunay na paborito ng masa, number 1, ang jeepney. At yan, di-fam, ang mga paboritong pampublikong sasakyan ng mga Pilipino. Iba-iba, ibang bilis, presyo, comfort at ruta, pero iisa lang ang role nila. Pinagdurugtong nila ang bahay, trabaho, eskwela, probinsya, pangarap at araw-araw na buhay ng milyong-milyong Pilipino. Kaya kayo, nakasakay na ba kayo ng mga nasa listahan natin? At ano ba talagang favorite ninyo? Comment nyo naman below. At kung nagustuhan nyo ang ating video for today, please comment. Vroom, 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 vroom. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto! The end!
Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!